Hello po, meron po nga nagtatanong, bakit daw tayo tinawag ng mga saksi ni Jehovah? Nakita daw ba natin si Jehovah? Well, kung babasahin po natin ang Exodo 33:20 ng kinausap ni Jehovah si Moises, sinabi niya kay Moises na hindi kailanman maaring makita ng tao ang kanyang mukha. Mamamatay po kasi ang tao pag nakita ang kanyang mukha. At ito rin ang sinabi ni Jesus, kung babasahin natin ang Juan 1:18, sinabi po ni Jesus na wala pong tao kailanman ang nakakita sa Diyos o si Jehovah, at ang tanging taong nakakita sa Diyos ay si Jesus mismo. Bakit? Dahil galing po siya sa langit, katabi ng kanyang ama sa pasimula. Kaya ano pong leksyon? Ang mababaw na pag-iisip kasi ng tao, magiging saksi lang ang isa kung makikita lang ng dalawang mata niya ang isang bagay o ang isang pangyayari. Kaya makakapagpatotoo lang siya kung naging eyewitness lang siya, kumbaga. May kasabihan nga sila na to see is to believe. Pero mali po ang pangangatwiran na yon. Pagpalagay natin na isa kang estudyante na kailangan gumawa ng defense sa harap ng buong klase mo. Ang iyong magiging report ay na papatunayan mo sa harap ng iyong mga kamag-aral at sa iyong guro na ikaw ay may utak. Siyempre, maaring hindi rin naman natin kailanman nasaksihan o nakita ng personal ang sarili nating pisikal na utak, di po ba? Pero siyempre, naniniwala at kumbinsido tayo na may utak nga tayo. Pero ang tanong, saan mo ibinase ang paniniwala mo na may utak ka nga? Dahil ba nakita mo ang sarili mong utak sa iyong dalawang mata, kaya nasabi mong may utak ka? Siyempre, hindi naman. Pero dahil nauunawaan mo ang dahilan kung bakit kaya mong gawin ang mga bagay-bagay na may kahusayan, kaya mong bumasa, kaya mong sumulat, mag-isip, magbilang at magkwenta, ay dahil meron ka ngang utak. Pero ang tanong, kaya mo bang magbigay ng balidong patotoo sa harap ng buong klase mo na may utak ka nga? Maaring oo, maaring hindi rin naman. At maaring makukumbinsi mo ang buong klase at maaring hindi rin naman sila maniniwala. Pero sa kabilang banda, kung paano kaya mong magbigay ng balidong mga ebidensya na may utak ka nga, kahit hindi mo naman kailanman nakita ang sarili mong utak, kaya mo itong patunayan base sa iyong nauunawaan, pinaniniwalaan, at mga patunay na gaya ng nakararami ay may utak ka rin naman. Ibig sabihin, nasaksihan mo ang iyong sariling utak hindi dahil sa nakita mo ito ng pisikal, kundi nauunawaan mong ito ang dahilan kung bakit mo nagagawa ang napakaraming komplikadong bagay na may kahusayan. Kaya matatawag po kayong saksi sa sarili mong utak dahil nauunawaan mo at nagpapatotoo ka na ikaw ay may utak nga din naman. Well, nagsimula ka sa iyong report at sinabi mo sa harap ng buong klase mo, may utak po ako. Pero biglang may nagtanong, bakit mo nasabing may utak ka? Nakita mo ba ang utak mo? Nasaksihan mo ba ang utak mo? Natigilan ka sandali, napaisip, pero sinimulan mo ang iyong depensa, sinabi mo ang lahat ng mga patunay, ang lahat ng nalalaman at nauunawaan mo kung bakit ka kumbinsido na ikaw ay may utak at nagpatotoo ka sa harap ng buong klase sa mga bagay na napatunayan mo. Kaya sana magamit nyo rin ang utak nyo sa bagay na ito. Ang hangin, hindi nyo rin naman nakikita, pero ramdam mo sa sarili mo na may hangin at kaya mo rin patunayan sa sarili mo at sa iba na talagang may hangin nga. Ganon din naman ang kuryente. Hindi mo rin naman nakikita pero talagang kumbinsido ka na umiiral nga ang kuryente. Kaya kung tatanungin mo ang mga saksi ni Jehovah kung bakit sila naging mga saksi ni Jehovah, gayong hindi naman nila kailanman nakita si Jehovah, para po ninyo tinatanong ang sarili nyo kung may utak po kayo o wala. Parang pinagdududahan nyo pa rin kung may utak nga kayo o wala. Pero ang totoo, hindi naman ang mga saksi ni Jehovah ang gumawa ng pangalang saksi ni Jehovah, kundi si Jehovah mismo. Kaya ang tanong, nakita ba ng mga saksi ni Jehovah si Jehovah? Well, hindi rin naman. Pero si Jehovah mismo ang nagsabi, ayon sa mababasa sa Isaiah 43:10, basahin po natin, ito po ang sabi, kayo ang mga saksi ko, ang sabi ni Jehovah, oo, ang lingkod ko na aking pinili. Para makilala nyo ako at manampalataya kayo sa akin at mauunawaan ninyo na hindi ako nagbabago. Bago ako ay walang Diyos na ginawa at wala ring iba na kasunod ko.
O kaya ayon sa teksto, may ginawa talaga mga saksi ni Jehovah ang Diyos na si Jehovah. Ang kanyang mga pinili ang sabi niya, at kahit hindi naman talaga siya kailanman nakita ng kanyang mga piniling saksi, kaya ang Diyos mismo ang siyang pumili ng kanyang mga lingkod at tinawag niya silang kanyang mga saksi ni Jehovah. Kahit hindi man siya kailanman nakita ng tao. Kaya sa mga nagtatanong kung bakit mga saksi ni Jehovah ang piniling lingkod ng Diyos, mabuti pa ang Diyos po mismo ang tanungin ninyo. Pero ang totoo, ipinapaliwanag na rin naman ni Jehovah sa nabasang teksto sa Isaiah 43:10 kung bakit tinawag niya mga saksi ang kanyang mga lingkod. Ayon sa binasang teksto, sinabi ni Jehovah ng kanyang mga piniling lingkod ay nakakaunawa at nananampalataya na siya o si Jehovah ang Diyos at hindi siya nagbabago mula noon hanggang sa walang hanggan. Yan po sabi niya. At dahil naunawaan at nananampalataya sila na si Jehovah ang Diyos, nangangaral o nagpapatotoo sila na si Jehovah ang Diyos at wala ng iba. Kaya ang isang saksi ay nangangaral o nagpapatotoo o tumitistigo tungkol kay Jehovah. Hindi nakita ng mga saksi ni Jehovah pero alam nilang totoo si Jehovah at nagpapatotoo sila hindi base sa nakikita ng pisikal na mga mata kundi base sa mga mata ng pangunawa. Kaya ang pagiging saksi ni Jehovah hindi po to see is to believe. Pero ang pagkakaroon ng malalim na kaunawaan na may Diyos ang universo at ang kanyang banal na pangalan ay Jehovah. Yun po ang ibig sabihin ng pagiging isang saksi ni Jehovah. Kahit po sa korte ng tao, meron pong tinatawag na eyewitness, meron din namang tinatawag na testimonial witness. Ang eyewitness ay mismong nakasaksi at nakakita ng pangyayari, pero ang testimonial witness ay ang isa na nagpapatotoo tungkol sa isang pangyayari.